Okay, salamat sa makarong awit. Okay, good morning sa tanan, no? So, may nito nga kabuntagon. Okay. So, sa atong padayon nga pagtuon, no? Nakikita sa part 3 sa atong mensahe about sa false prophets and false teachers, no? So, 2 Peter chapter 2, verse 15 to 19. Okay? So, di na ito kalimtan pagpasalamat, no? Ang atong mga ministry leaders, labi na sa atong mga outreaches, no? Salamat yun kita sa mga teachers sa pagpanguna sa pagtudlo dito sa Miguel o sa Sampaw, no? O naman ang diri sa Tipolo. We thank you sa mga teachers, no? Sa ilang paghagot, no? Time, effort, resources, hebelo ang Ginoo sa inyong mga ginahimo. Okay? So, God is always righteous, no? Sa iyang pagpanalangin sa atong mga ministry nga ginahimo. O sa mga pag-support po, no? Sa ang uban sa transportation, niya na sa pang-snacks. So everyone na in part sa atong ministry, thank you so much. So dili ta maglangay mga igsoon, alang sa mensahe. 2 Peter chapter 2 verse 15 to 19. So mag-aampo sa kita sa atong padayon. Ginoong Diyos, sa mag-aturaw sa kami sa mga pulong nimo, nag-aampo kami, ikaw o Diyos, mag-giya, maghahatag ng mensahe, Lord, o ang imong mga karnero, pakauna Ginoo. O gingon man, nag-aampo kami, nga ikaw Diyos, mo ang hatag o encouragement sa mga kaigsunan na nagamaluya, ang mga nalibugan, hatagi o kahayag, Ginoo, nga matinaawan sila, Lord, ang mga kinabuhi sa sala, natulungan sila Ginoo, pinaagi sa imong mga puno. Ug ang magyan po, Lord, ang presensya sa imong Espiritu Santo, na mao Ginoo ang magapang word o Diyos sa among nahunay kasing-kasing. Kami nagasalig o nagapanugyan, in Jesus' name, Amen. So, doon na tayo at least nga makatunan karon sa atong mensahe. No? That number 1, believers, we are warned, no, i-warningan kita against following teachers who have forsaken the right way. No, managing sa passage na tungtungan karon. And they lead others through empty promises. Like it or not, nag-exist ang mga false prophets and false teachers, no? Mauna nga magmatngon, magbantay sa atong kinabuhi. Okay? Kay sila, o gano'n na sila yung mga followers na nag-usap. Pero sa mga Kristohanon, may mga na kitang daan ni, no? And then, ang ma-learn pa na ito, may tungkol nini, the paradox, no, of false teachers. Okay, kabaliktaran ang nahitabo, no? Because they proclaim freedom. Okay? Yet, they themselves are enslaved of sin and corruption. No? Mana ang kahitabo. So, mga igsoon, ang ikatulupod nga ito na ma-learn karon sa passage na itong pagkakatunan, nadinig mga vivid image, no? Or mga visualize na pakita na kining dry springs, mist, may manana, no? This underscore the emptiness of their message, mga igsoon. So they have much talk with no sustaining substance. Okay? So basig maayo lang din sila o nalang din sila ay charisma, no? Very kanang manuti bitaw namang mga tao nga igsoon nga manuti kanang mapabilib ka, no?
sa dawi sila nga musulti. Basi gifted pag may pagka-orator no ng mga false teachers. So muhangan gyud ang mga nagapamati. Pero sa imo ng Bible no nga dili mo padala niya na kay ang ilang mga mensahe wala gyud substance from God's word. Mao na siya medyo. And then ang ikapat nga ma-learn nato nga kini sila they are boastful no and living in licentious life at ug ang ilang speech mga igsoon they corrupt morals but also clouds understanding of the truth. Meaning, sila, sa ilang pagka-false teachers, ang nahitabo, ang kamaturan na tabunan ay noon, di na noon maklaruhan o maayo sa mga katauhan. So instead nga mag-clarify, mag-simplify sa mensahe sa Ginoo, nagakalubog na noon, mga igsoon. Wala na noy clarity and much more assurance no sa mga kamaturan nga gikan sa pulong sa Ginoo mga igsoon. So although kini nato nga mensahe mga igsoon may pagka-laom siya no iyang mga boundaries nini pero inaot nga tagantag giya siya sa Ginoo no ang pag-apply nini sa atong kinabuhi. Ang nakalisod ng buhat kadelikado sa false teachers mga igsoon kay dili sila mo imon nga kini atong isulti false ni or sayop ni kay tanan nagtakuban nagpaila nga sakto mga igsoon. But the only thing pag-detect no paghibalo unsay sakto tinuod mao na nga mahinungdanon nga ang katawhan sa Ginoo ang kamatuoran sa Word of God no atong nahibaluan ato gayon nga ginakatunan kanunay pagtuon kanunay ang pulong sa Ginoo aron dili kita mahintugbawa mas mahimong sunod-sunuran unya di ay dili kada tumao no ang buot sa Ginoo nga atong pagabuhaton no basically na lang to sa pangunahon na sa tao mga igsoon. So, there must be watchfulness no? Sa mga false teachers. So, ang false teachers, no? Muna nga, siyempre, kung ikaw mo tindog at tubangan sa mga tao, you are well dressed, no? So, sa maayong yun na maayong pang outfit ba, no? Kay presentable. Pero it does not guarantee na sakto ang ginasulti kung maayong mga outfit, di ba? Or ngayong ako ang congregation or indot ang building, dili ko na guarantee mga igsoon na truth na nasulti niya, no? Kay ang truth wala din nag-depend sa structure, no? Wala din nag-depend sa numbers, wala po din nag-depend sa abilidad sa nagsulti because truth only is nagikan sa Word of God, no? So muna kinahanglan nga nasulti ang nawali is only God's Word, mga igsoon. So kinahanglan kabalo po kita, kabalo ka mo mag-ayat, no? Nung kato nasulti pulong bagito sa Ginoo or kato pangunahon na lang sa nagsulti, no? So muna iyan po nato sa Ginoo nga tagaan ang mga katauhan sa Diyos, umpisa ng mga teachers, no? Kami, nga mga nagtudlo, nagwali, tagaan kami og mga giya sa Espiritu Santo. Aron nga mong masulti, mo yun ang Word of God. So, padayon kita, verse 15. Ingon sa pulong, forsaking, no, the right way, morning false teachers, they have gone astray. Mga igsoon. Following the way of Balaam, the son of Beor, who loved gain from wrongdoing. No? So, muna yung nagkakahitabo mga igsoon sa mga false teachers. Kaya ito na yung himay-himay yun, no? So, kining false teachers, willingly, they abandon the right way of Christ.
Biya sila, no? Mo ning apostasy pag-abandon sa sakto. Okay? Ganong na yung naman, no? Nagsugod ta sakto, yung abandon, biya yung biha. Kaya nga, no? Instead, kay nailahing lang itukod. They pursue greed, no? Ang tining pagkahakog. Mo ning mga igsoon ang balantayan, no? Kay ang money, ang salapi ba, dili siya dautan o dili po siya maayo. Pero depende sa ato pagtanaw o paggamit sa salapi, no? Kung mao na ang gahom magdominar sa tao, no? Maabot na gani ang greed, no? Kako, mao na ang mga igsoon nga mahalayo na usahay sa insakto ang tao. Kaya ang nagdominar mao na ang greed or kahakog. So, ang ilalagay kining example, they are mirroring Balaam's story, no? Sa Numbers 22, chapter 22 to chapter 24. Where Balaam, he prostituted his prophetic gift for prophet. No? Nahimo siyang propita or teacher for hire and so on, nga sa din gusto sa nag-influence kang Balaam nga bayaran siya aron isulti niya ang gusto sa katong nagbayad kang Balaam, no? Aron nga iyang tungluhod ang katawhan sa Dios kining Israel. So migsugod si Balaam mga igsoon, no? Mao na nga nahimo siya for hire nga tao. So may contradict siya kay sa Bible ang kamaturan, God bless His people, di ba? Nga kining false teachers nga si Balaam, kay gibayaran man siya, no? Iyang gi-curse, gitunglo ang the blessed people of God. Mga igsoon. So, ang word yan ay dahil sa verse, kining word nga forsaking, no? Deliberate yun siya mga igsoon, permanent departure. Okay? So, manang masubo. Okay? Kaya bibiyak sila, nakalikod sila sa sakto nga dalan. Uwi mo diha, they are looking, ang greed nila for gain, no? Ang gain diha, or ginansya, from illicit profit, mga igsoon. Okay? So, sa ano pa, ang pagtanaw nila sa flocks of God, dili aron makaminister, dili aron nga makapakaon sa flocks of God, kundi ang pagtanaw nila paano nga sila ang flocks of God mahimong pamaagi o pinaagi nila mo dato, no? False teachers. Muna balantayan ng igsoon, no? Kay bisan sa atong mga makahibalo kita na dunay mga tao, no? Sa makita sa social media, sa mga news ng mga leaders sa mga denominations, mga religion, sila nagapaburot og maayo, no, ang mga leader at the expense sa flocks nila, sa mga members nila. Mao na ang dili maayo, no? Kay ang nagdominar sa so-called teachers, dili na ang ministry, kundi ministry na, no? Ministry. So, if they are forsaking the right way, they have gone astray. So, ang may gone astray, no? Na mahisalaag sila. Okay? Wala na nahin sakto ilang isubay nga dalan mga igsoon. Because they are forsaking the right way. This implies a willful abandonment of truth. No? So, ang natabo, ang kamaturan, nabaligya. No? Nabaligya sa salapi. So, powerful po lagi ng mga igsoon ang kwarta, ang salapi, no? Kay usahay ang tao, papalit siya. Basta gidgamhan siya, no? Kaya sa Bible, tungkol mga igsoon, ang delikado ka ng we become lovers of money, no? So, mapalit na ang imong prinsipyo, mapalit na ang imong gibarugan, ang imong doktrina nga gibarugan, mapalit na, no? So, mo na yung natabo na yung mga tawhana.
So these teachers once walked in the way, no? Sa sakto madalan, the way of the gospel, no? But have deliberately left it. Mindiyan sila mga igsoon. Okay? So, mao na mapait nga gagahitabo. Okay? Mao na ngayon po nato atong mga leaders sa church, no? Nga dili mapalit. Kung sa eleksyon may mamalit o boto, pero napoy mga pastor, mga igsoon nga mapalit po sila. Okay? Ang uban, di sila makamatipod, no? Na napalit na di ay ang ilang doktrina na kompromiso tungod kay nabayaran na. So, looy, no? Looy, mga teachers or false teachers na nadalanin. Sa Galacia, napoy hitabo dito mga igsoon. Ingon ni Pablo sa iyang sulat sa Galacia, ingon niya, you were running well. No? Galatians 5:7. Pero meron mahayang inyong pagpangalagad sa Ginoo. Unya ingon diri, who hindered you from obeying the truth? So kumbaga, maayo ilang pagdalagan pero naiming babag, no? Nababagan sila. Nga nahitabo, dili na sila nahimong epektibo sa ilang pagka-Kristohanon, mga igsoon. So ano may problem nga nahitabo sa Galacia, mga igsoon? Meaning, penetrate, no? Infiltration sa gitawag na false teachers. O ang nahitabo, no? Napiktuhan ang ilang pagpangalagad sa Ginoo, pagsunod sa Ginoo, tungod sa influence of the false teachers, mga igsoon. So, mo na nga balantayan, no? Kay ang resulta dili yun maayo. So, we'll continue sa verse 16. Yung sa versikulo 16, they are dreaming, no? And their dream is like a delusion. For a man being overcome by his own sin is held fast by it. No? Narin niya ang comparison, we compare ang mga false teachers. These false teachers' visions of success are mere illusion. No? May tag-illusion mga illusion, diba, sa makita natin ka ng mga magic, no? Pero illusion na diyan, di ba? Or dreams without substance. Halos kada tulog na to, no? Doon tayo mga damgo. Unya, pagkamanta na to, damgo raman di ay, layo raman ito sa tinuod. So, they themselves are enslaved by the very seeds they peddle, no? Doon ay mga siyempre, kung ikaw teacher or preacher, nagabadlong sa sala, pero yung din they themselves are enslaved of it. No? So, makita nato nga walay power, transformation diha sa ilang kinabuhi. Okay? Mao na mga igsoon, layo sa realidad ang ilang mga limo. So, James chapter 1, verse 14 to 15, mao gini ang regarding sa sala, no? Desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Mga igsoon, no? So, mo nang balantayan nato ang false teacher, nahimo sila ang false teacher kay ming palayo na sila, wala na sila ng sunod sa kamaturan, no? Unya, siyempre, ang sala na mo ay madala-dala, mga igsoon. So, ingon sa pulong sa Ginoo, dili baya-baya resulta. Kay, siyempre, ang sala, ingon din manampon na gani o manganak na ang bunga nini kamatayo. No? Dili yun maayo, mga igsoon. So, ingon diha, they are dreaming, no? Ingon sa verse 16. One who chases fanciful visions, blind to reality. No? Mao na ang mga false teachers. So they held fast, no? Unsa man na
kining ang meaning nining help us, Master or Lord, no? These are depicting since tyranny sa ilang kinabuhi. Ang sala nga ilang di-denounce, no? Unya sila sa biyay ang gi-dominar, no? Nahimong master nila ang sala mga igsoon. So sin promises freedom. No, sayang sala nindot himo, no? Di ba mga tawingon kanang gusto na kong himoon na malipay ko pero sala na diay, no? So sin promises freedom. Pero yung ani, its wages are always a deeper prison, no? Mao na diay ito na nahigda na sa sala mga igsoon. Mao na nga mapangutanan nato ini itong mga dunay bisyo sa droga, for example, no? Abi nila na, ay, okay kayo, mahay ka. Pero sa pag-engage nini, you will become a prisoner of these vices. Pupuban pa mga igsoon, no? So, delikado yun kayo ni ang pagkinabuhi sa sala. And remember mga igsoon, ang false teachers, ginadominaran sila sa greed of gain, no? Salapi ang bottom line gihapon mga igsoon. So kita, kung tagaan ito komplikasyon sa kinabuhi kining sala, no? We are to identify recurring sins in our lives, mga igsoon. We are to seek God's help before they become master over us. No? Usahay ang sala, mao na ang nag-dominar nato. Kunya kung pabayaan nato na oy delikado ang dito sa unahan. No? Because this will bring, sa Bible, David masayo, brings death. May kag-death mga igsoon, brokenness, separation. You will be separated. No? Mao na ang gingon dili sa pulong sa Ginoo. Okay? So sa verse 17, okay? Padayon ang ilang mga kinaiyahan. For speaking loud boast of folly, they enticed by sensual passions of the flesh, those who are barely escaping from those who live in error. No? So sa manin, ang word na sensual passions, no? Nag-refer kini mga igsoon the lustful drives of the flesh. Okay? So muna nga ang lustful drives of the flesh mga igsoon, naginahanglan siya maintenance, no? O ang maintenance niya na is salapi. Aron hindi siya. Muna mga igsoon nga ang mga false teachers, they are overwhelmed, no, sa ilang kinabuhi. Ang sala mao ay nagadominar nila because gigukod nila ang financial gain mga igsoon. Okay? So kung taganan nato ng example, no, kung sala atong isgutan para sa kini sa kanang gitawag usa ka tawo nga mibiya da sa iyang bisyo, for example, ang pagkapalainom. Ngayon siya din nako. So, naunta siya, no? Nagreforma. Pero ang mahitabo, nakaagi man dito nga na barkada na nagtagay, no? Naglingkod-lingkod. Istorya, kanugayan, nibalik na siya sa iyang bisyo, mga igsoon. Mabuna ang nagkakahitabo nining mga tao nga gigamhan sa sala, mga igsoon. No? Wala sila power against sin, no? Dali ra mahaylo sa buhat sa pagkasala. Sa Bible, doon yung warning din nga gisulti sa Hebrews 2:1. We must pay much closer attention to what we have heard, no? Lest we drift away. Kanang drift away, madala ka sa anod ba, malayot ka. No? Di ka naunta ka sa kamaturan, pero tungkol kayo wala ka nalang pamatig, maayo. No? Mara may nandanang mga exam ng pagpamatig, maayo. No? Sa mga teachings, preachings, kinahanglan mamati o maayo. Kaya aron dili
Dili ka madala sa anod mga igsoon sa mga sayop ng mga pagtulungan. No? Mao na mga igsoon ang ingon sa word of God. So sa atong kagalingon, no, mutana po ta, how can we protect ourselves and also others from seductive and empty rhetoric, no, sa mga so-called false teachers. Kinahanglan maprotektahan ang atong kaugalingon, no, ma-isolate ta, dili ka madala sa ilang mga pagpanuti nga walay pasikaranan mga igsoon dinha sa kamatuoran, no? So, somewhat related ang verse 18, ingon niya, for speaking loud boasts of fully being enticed by sensual passions of the flesh, those who are barely escaping from those who live in them, no? So, makita nato mga igsoon nga sila, no? Ang pagpanautin ba nila, they speak foolishly. Ilang ipapanghambog ang mga foolishness mga igsoon. Mao ni ang tao, no, nga nagakinabuhi sa sala. Wala na'y ulaw, no? Wala na, dili na mo blush sa pagkinabuhi sa sala. They are enslaved, no? Kining sensual passions of the flesh, mao na dominar sa tao, mga igsoon. So, delikado ang sala, no? Kaya ang sala, ginadepect ni siya mga igsoon sa Bible nga, kaya it can be a master sa katao. Nga ang tao, buhimo niya ng nabuhat, it's because ang sala na mo ang dominar kaniya, no? So, sa verse 19, regarding gapon sa false teacher, they promise them freedom. So, nindot ang no? But they themselves are slaves of corruption. For whatever overcomes a person, to that he is enslaved. No? Nagasaad silang freedom sa ilang mga pagpanuti. Pero sila mismo mga igsoon, walay tinud-anay na kabaguhan sa ilang kinabuhi. So, false teacher, hollow promise, pili sa Greek ni eleutheria, no, or freedom. Pero sila, they remain in bondage of sin and moral decay. No? Ngayon mo naman sa pulong sa Ginoo, our master is whatever controls us. So, hindi sila makalingkawas gihapon mga igsoon sa kinabuhi, no? Nga ang salamo nagadominar diha kanila. Tungod kay dili sila spiritual actually. They are governed by sensual desire of the flesh. Sa Ginoo, sa John 8:34, everyone who practices sin is a slave to sin. No? So, tungod kay walay tinud-anay, no, nga kabaguhan diya sa sulod nila mga igsoon. Wala ang Ginoo sa ilang kinabuhi nga tinud-anay. So, makita sa ilang mga panggawi, tingali in their secret lives, mga igsoon, they are living in sin. No? So, unto nag-isot kita about false teachers, mga igsoon. But remember, dili lang ang false teachers na makahimo og sala. Pwede po ang mga Kristohano, di ba? Sa Bible, magpapuno kita sa Espiritu Santo, di ba? Yung sa Ginoo, Efeso 5:18. Pero, kung dili kita magpapuno sa Espiritu Santo, kinsa may mapuno nato, bukontrolan our fleshly desire, no? Mao na nga sa sulod nato, dunay fight, dunay struggle mga igsoon. Kinsa mo daw? Is the Holy Spirit or the flesh, di ba? So mo na nga, although atong mensahe about the works of the false teachers, pero magmatnon pud kita. Kaya ang sala mga igsoon, dili lang sila nagbuhat, but even believers, pwede ang sala pagkadominar na nato, mga igsoon. No? So, Roma 6:16. Gingnan ni Pablo, no, ang church sa Roma. Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey? No? Ayaw pagpaulimpon, ayaw pagtuman
sa sala kung mumandok siya nimo, no? Mo ni dili mo igsoon. Don't allow sin be your master, no? Ayaw pagpaulipon kay dili gyud maayong dangatan niya na. So even if you are a Christian, we are a Christian, kung dili ta mosunod sa pulong sa Ginoo, we follow sin, we obey the practice sin, dili gyud maayo ang resulta sa atong ginabuhi mga igsoon. No? Mao na nga layo sa iyang Kristohanon sa blessings from the Lord kay siyempre we are governed or we allow sin to be the master in our lives. So may hangganon mga igsoon nga magpahindot ta sa Ginoo, no? Lord, cleanse me, no? Tabangin ko Ginoo nga magkinabuhi nga matarong sa imong tubangan. Kinadi ang word ng corruption sa word na itong ibasa ganina sa verse 19, no? Because good kini about moral decay or rottenness, no? So, kinsa pa may ganahan kaon, no? Mapustan pa ba ang dunot nga prutas or bisan birds mga igsoon? Dili, no? Ma-reject na, di na mahimong mapakuslanon mga igsoon. So, mao na yung mga false teachers. Batud pa sa quotation, to promise liberty, no, while chained to vice is the height of hypocrisy. Mao na ang problem ng igsoon sa mga teachers or religious leaders. Usahay akong pagalingon, ako pong matanaw, makita nini. Kini bitawon the height of hypocrisy. You know, mga igsoon, sa time of Jesus Christ, kinsa man ang diin man gibuhian ni Jesus ang mga sakit ng mga pulong. Ngadto sa mga religious leaders kay they are not doing well, no? They are not speaking ang ila mga speaking ug ang ilang life nagakalayo, no? Wala nagtukma ba, no? Mo na gitawag hypocrisy mga igsoon. O mo na ang kahitabo nga realidad no nga dunay mga tao nga dili tukma ang ilang kinabuhi sa ilang isulti. You know mga igsoon, ang pagsulti sa iyon ra. Ang gusto niya, ang pag-back up niya na sa atong kinabuhi. No? So, yes, this is a problem sa top, no, sa religious aspect. But napunta niya ni actually mga Christians kining magkinabuhi bitaw kita pod sa hypocrisy. Okay? Kung nagkinabuhi ka sa sala, mao nang gitawag magmatnunta kay ang so follow niya na we become hypocrite. Ang hypocrite mga igsoon, okay ra ta tan-awon sa gawas sa mga mataba. Pero sa sulod nato kabalutadan, we are living in sin. Hypocrisy, no? O giniganahan ng Ginoo niya na mga igsoon. Ayaw ni Lord niya na. Kaya gusto sa Ginoo, what you are inside, kinahanglan hinlo and outside mao sa makita, no? So naay authentic ta ba? Genuine. Kung usa ka kasulod mo na sa gawas mga igsoon. O unang ginabadlong no sa Bible ang mga false teachers. Tungod kay they did not live up what they speak. Okay? Dili man tanan siguro lie or kababakan ang ilang nasulti. Pero ang usa nga makita nato sa mga false teachers daw sa Bible is they are full of pretensions. Hypocrisy mga igsoon, no? Ting pagkaroning no. So mo na ang balantayan sa atong kinabuhi. So doon ay mga pangutanan ni kinabuhi ng Kristohano, no? For example, imo nani. Isn't freedom in Christ a license to live as we please? Di ba kabati na mo nga sa uban ng mga filosofiya nga mayroon ba? Di ba okay free na ta in Christ? So kay free na ta, we can live whatever we want. License ba? Ano kay license to do what you want? No? So sa may tubag nato ini. Ang tubag, no? We are free in Christ. Yes. But as Christian, no, tinitawag ng Christian liberty,
This empowers us obedience. No? Musunod ta sa Ginoo. Because freedom from sin leads to servant heart devotion, no? Not license for licentiousness. In other words, mga igsoon, pag daw nato kang Jesus Christ na Savior, we are now free. Kung saan man nga free? Free from sin. From the dominance. Sin as a master in our lives. Dili na ta magpadominar. Kaya free na ta. Kaya ang freedom sa Bible, mga igsoon, is freedom from sin. Unto obedience to Jesus Christ. No? Muna nga, nasayop ang uban niya na, namingon nga, kay luwas na ko, pwede na ko magkinabuhi sa pagpakasala. No. God saves us. No? Dili aron nga magpadominar ka sa sala. Diluwas ka sa Ginoo, doon na tayo liberty, freedom, nga di na tayo magpagaong, no? Sa sala, mga igsoon na atong mga hinimuan sa unang sa itong wala patadihan sa Ginoo, di ba? Punta na itong background sa itong kinabuhi, di ba? Kalibutanon. So, karon nga nata sa Ginoo, free na ta. Free to sa man. Free to obey, to follow unto righteousness, and to forsake sin, mga igsoon. So, ano na po ilay ng pangutana, no? Nga realidad. How do we discern true from false teachers? When both preach, usahay marati na ito faith, no? Magdawali sila. Hinigihapon about gihapon sa pagtuo, mga igsoon. So, marang usahay, lisod usahay ang pag-detect, mga igsoon ni Ana. So, yung nani, no? Ang biya ka na ito. We are to compare with scriptures, no? And the whole counsel sa Bible, mga igsoon. So, una, mutahan ta, ano yung isulti, gikan ba sa Bible? Pasar, kung sa Bible, gamit sa verse. So, mutahan na ka, kaya paggamit niya sa verse, kung tanawin ang context niya na, maubag yun, ang ipasabot. Diha, mga igsoon. Kaya ang context, may hindanan na siya sa pagsabot, no? So, the whole counsel of God's Word. So, kinatibukan sa pulong sa Ginoo. Sunod po dapat may pangutana, no, sa mga nagwali, nagtudlo. We are to evaluate their fruit, no? Unsa may naging resulta, mga igsoon. Kaya sa Bible, Matthew 7:16, di ba? You can know them by their fruit, no? Sa ilang mga bunga. Because true faith, mga igsoon, produces holiness, no? And false faith always excuses sin, mga igsoon. So sa kinabuhi, makita, no? Makita sila. So ang mga false teachers na sila ginatawag, no? Mga empty promises. So sa kining mga sa kinabuhi, mga igsoon, no? That we encounter, meaning empty promises. So kita po sa mga kinabuhi, manapod tayo ni mga practices, mga igsoon. Prosperity, nakabatid na mo ni equals blessing, no? So kung ang tao nag-prosper, ang kasagaran na conclusion, blessing din na siya. Yes, na-truth niya ng mga igsoon, na kung nag-prosper ka, give-bless ta sa Ginoo. Pero kung naman po tanawang sa realidad, no? Unsa man, dili ba yung tanan nga nag-prosper materially, makaingon nga tungkol kay give-bless sila sa Ginoo. Because one can prosper in other way, no? Nga dili pagbuot sa Ginoo. So magmatgon kay naay mga nagingon, if you give generously, you'll receive wealth, no? Kung ikaw generous, kung manang batayanan sa mga nagwali, no? If you are generous, di ba sa Bible may mga po, God loves a cheerful giver. Pero usahay ma-abuse po di sa uban mga igsoon, they will become overstated usahay sa mga teachers, mga igsoon. Kaya ang realidad, hindi mo namin ang realidad. Many givers never see financial increase. Ang uban matingalan, no? Tago kayo na po sige hatag. Huwag mong yung gihapon yung dato, no?
Unya sige raman akong mabatian sa pulpito, no? Nga if you give, budato ka. Yan nga luwa mo kuning dato. No? So usahay mga igsoon, mga pakulo na usahay sa mga teachers, no? Aron nga para sila daghan ang musulod diha kanila. Ganyan usahay mga igsoon, bisan sa ministry, no? Sometimes, yes, gina-encourage nato ang generosity sa ministry. Pero usahay ma-overstated. Kaya doon ay mga leaders, gigamit nila ang ministry so that they can have, no? Doon na po yung musulod gihapon ng mga finances for the comfort mga igsoon sa leaders sa church baka, no? Or sa ministry. Usahay doon na yung mga fundraising, no? Usahay doon na yung mga solicitation, pero ang katuyuan mga igsoon, usahay nahimo ng front mga igsoon, dili na ang ministry, nahimo na ang ministry ng front. Okay? So, usahay balantayan ang pag-balance din mga butana mga igsoon. No? So, that's why ginahanglan mo gamit kita o discernment. No? Kung sa kini ang paghimo ni. Usahay mabatian nato ng mga filosofiya, no? Find yourself by doing whatever feels right. Okay? Himuha ko sa ibati mo maayo para sa imo. Usahay sa kalibutan, no? Mao na ang mabati nato makita, no? What you feels or what you think's right, himuha. Okay? Kaya promise niya na personal fulfillment comes through self-expression without limits, no? Hala, kung sa'yo gusto nimo nga makalipay nimo, sige mo mo ng relativism ng igsoon, wala ay boundary sa morality. Pero ang mayroon din, sa may mahitabo, kung mo ang practice sa tao, the unchecked impulse often leads to regret, guilt, and deeper sense of emptiness. No? Mo nang may kahitabo mga igsoon, katong mga tao madili musunod sa moral teachings of the scriptures mga igsoon, nagapatuyan sa pagkinabuhi sa sensual desire of the flesh. This will lead to regret, guilt, and emptiness sa kinabuhi mga igsoon. Ang Diyos na nakahibalo, no? Unsay sakto, unsay dili maayo. Kinahanglan tao musunod. Kaya kung dili musunod, dili gyud maayo dangatan mga igsoon. So, talking about sin mga igsoon, mangutana ta, what area sa atong kinabuhi have you experienced bondage? No? Usahay sa appearance, murag free or natay freedom. Pero we are in bondage, mga igsoon, kung susiwang. Now, uso ka na ito karoon ang social media. Everyone, almost everybody, ating mga bata, doon na yung mga cellphone, no? Sa atong paggamit sa atong social media, mga igsoon. Usahay mo panahon na nagamit, I am free to connect and express myself, no? Pero matuod mo yun ni, na free ang tao. Kung sa mga kahitabo sa realidad, hours, no? Minuras, lost to comparison. Usahay mo dala sa media, may ito, ay maayo pa siya tungkol kay nakita natin siya dito, ang mga tao. Usahay natin anxiety over sa mga likes, no? Sa atong mga post. And also, there is compulsive scrolling usahay diya sa atong paggamit sa atong media. So every one of us, no, we are struggling nini mga igsoon. Pero magbantay kita, no? By itself, dili sala ang social media. Pero kung dili sakto ang atong paggamit, sala na. So gamito na itong sakto mga igsoon nga pamaagi ang social media. Right? Kaya mga post ka mga godly, mga Bible verses, no? Mga makatabang ba sa tao, mga igsoon. Okay? Ang imong tanawon, no? Kanang mga maayo, mga educational. Usahay ra ka ng mga entertaining, na ang mga kasagaran entertaining. Pero kung nalulong na pang oras ko na lang sa entertainment, di na po na maayo mga igsoon. We abuse the use of our time. Yan. So, pag-ampit sa Ginoo regarding the advantage of using our social media mga igsoon. So, ang sa pa yung mga usahay
ma-encounter na ito, mga problem, wala kabalo na bandits na talihay. For example, kining workaholism. Mayo man ang kugi ka o kugihan ka, di ba? E di po mayo ng tapulay. Pero ang pagka-workaholic, mga igsoon, sa mana? No? So, natay mga kinaiya, no? Kung di ka magmatngon, we choose to work long hours to advance tingali sa atong karir o sa may dapat ay gusto ng mga pagabuhaton. Kaya mga buluhaton, wala kaundang. No? So, hanggang kahitabo, we neglect, sa atong pag-workaholic, sometimes we neglect relationship. Unya, chronic stress. Mas stress na tayo kay daghan ang ginapang-kurek-kurek. And then, we suffer the inability of rest, mga igsoon. So, mapikted ka. Kung ikaw workaholic, mapiktuhan ka. No? So, kinahanglan magbatnon sa itawag the bandage, mga igsoon. So, daghang mga bandage na ito, no? Usay, pagtanaw na ito, murag okay naman eh. Pero di ay, kung di ka magbatnon, basig, ang balik niya na sa ato, dili mayo. Kaya nga no, na-bandage na dahil sa katutang, na na-overdo na ito ang mga maayong tak, pero kung nasuprahan, mapiktuhan ka. No? So, how can we test? Balik na po sa teaching, no? How can we test whether a teaching is living, di ba sa Bible, living spring, dryness, no? Kanang, paano ba natin ma-detect kung ang false teaching ni, kini, sakto na teaching? Okay? Number one, di mo nila ito ganina check the fruit, no? Ang bunga. Does the teaching produce deeper love for God, others? Is there humility and holiness? No, sa mga nag-teach, no? Usahay na ba mga preachers, no? Mga iso kayo, sundot ko ninyo. No? Unya, na ba humility and holiness sa iyang kinabuhi, mga igsoon? Does it produce love sa mga nagapamati, mga igsoon? And then, kanina, na-mention na nato, we are to test by Scripture. No? Align the teaching with the whole counsel of God's Word, mga igsoon. Does it fit coherently with key doctrines? Okay? So, sa Bible, may doctrine about salvation. Di ba? May doctrine about God, about man, about the last things, doctrine about the church. No? Ang mga nabatihan natin mga igsoon, no? Kana nalinya ba sa atong naibaluan nga doktrina mga igsoon. And then, pag-check po nato sa false and right teaching, we are to observe the Spirit empowerment. Di ba na yung Holy Spirit sa mga believers? Okay? Na ang Holy Spirit mga igsoon. So, ang pangutana mo ni, does it rely on emotional hype or on the Spirit's steady work to transform character over time? Doon naman kayo mga teacher, no? False teacher, na gina-hype nilang emosyon sa mga tao, mga igsoon. Pero, technique na ito nila. Dili ka makaingon ba nga gikan dito nga leading sa Holy Spirit. Okay? Kaya iba ang leading sa Holy Spirit, mga igsoon. No? Di ba, mga bunga nindot kayo, you will become gentle, meek, no? Love, na diha mga igsoon na mga makita din mo nga naagod ang Espiritu Santo diha niya. So much more sa mga reminder ka na to, no, sa pag-warning about false teachers, mga igsoon. Mahinungdanan po sa ato yung kinabuhi nga sa truth, kinahanglan, nagatubang ka pirmi. Nagatubang ka pirmi sa truth. Kisa unsa may atong ipasabot ang Bible. Dili yung ka masayot kung ang Bible pirmi mo yung ginagkatunan. Because ang Bible mong igsoon, dili lang para sa mga pastor or Sunday school teacher. This is for everyone. Mo na kinahanglan nga magbasa ka regularly sa Word of God. Kaya mo na ang truth. No? Mo na ang truth.
mo na masala nimo mga teaching nga imong nabatian if you are well versed of the truth of God's word. Mo na mga igsoon kinahanglan dili magundang pagtuon no sa word of God. Okay? Kaya matod pa sa Bible, if we will not take heed, we will drift away. Makirita na to sa mahalayon na ta sa kamatuoran niya. Siyempre, ang uban ng mga teaching nadalan tayo sa mga false teachers. Dili sa yung mga igsoon, no exception. Even the pastors and teachers, kung dili sila magmagnon, madalasap sila ngadto sa sayop ng mga pagtuturo. No? So, para sa tanan, so kinahanglan sa Bible nagingon nga magmatnon. No? Magmatnon. Ayaw isalig tanan sa teacher o sa pastor. You need to study well of the Word of God. Kaya mao na yung pulong sa Ginoo, kinahanglan na saturate ang truth dinhi kanato. So God bless His Word. Without total, we thank you, dear Lord, sa mga reminder ni mong kanabot sa imong pulong. Father, we pray and we thank you for the clear warning of your Word. Grant us, Lord, discernment to recognize and reject false doctrines that promise freedom yet deliver bondage. Lord, we pray, una kami, Lord, fill us with your Spirit, that we might live in the true liberty purchased by Christ's blood. Salamat, Lord, nga diha ng Kristo Jesus, doon ang tinuod nga kagawasan. We pray that you will empower us to proclaim genuine freedom from sin to the praise of your glory. Father, we pray that you will guard our hearts, renew our minds, and keep us steadfast in your truth until we see you face to face. Nag-aampo kami, Lord, ng imong mga pulong. Mao gayon ang mag-saturate sa among naunang kasing-kasing. Aron nga kami makapadayon sa pagkinabuhi diya sa kamatuoran. Panalangin ni Lord, imong pulong sa kasing-kasing. In Jesus' name. Amen.